Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Mensahe ito ng isang awitin na tumatagos sa ating puso, lalo na ngayong Kwaresma kung kailan damang-dama natin ang pagbibigay ng sarili ni Jesus para sa ating kaligtasan. Ang pagiging bukas palad tulad ni Jesus, ang pagbibigay na walang hinihintay na kapalit ay tila likas na sa atin bilang sambayanan. Katunayan, maraming beses na nating napatunayan na palaging bukas ang ating puso para sa ating kapwa, kaduguman o hindi. At ang pagmamalasakit na ito ay naipapasa pa natin sa iba. Ako po si Winnie Cordero, samahan niyo po ako sa 2 oras na puno ng mga kwento ng pagkakadapa, pagbangon at pagtulong sa kapwa. Mga kwentong puno ng pasasalamat. Nito lamang Enero, bumisita ang Santo Papa sa ating bansa. Ipinaalala niya sa kanyang mga talumpati at humilya na huwag nating kalimutan ang mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. Saan man siya tumungo, bitbit niya ang aral ni Jesus na maging bukas palad. Ang isang taong bukas palad ay isang taong handang magbahagi, handang magbigay, hindi maramot sa kanyang mga natanggap, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Pag sabihin nating bukas palad, payag tayo na magbigay at kusang loob ito, nanggagaling sa ating puso, sa ating kalooban, at hindi nagbibilang. Kaya ang isang taong bukas palad ay isang taong hindi namimili, hindi siya namimili kung sinong bibigyan niya. Basta kung nangangailangan, bibigyan niya, pagbabahagi. At ito ay pagbabahagi, pagbibigay, hindi lang ng pera, hindi lang ng material na kayamanan. Pwedeng pagbibigay ng oras, pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng sarili sa kapwa. Gumuho ang mundo ng mga kababayan natin sa Kabisayaan nang bayuhin sila ng bagyong Yolanda. Marami sa kanila ang hindi alam kung paano magpapatuloy. At sa tulad ni Jeng na minsan na ring napagdaanan ng ganitong sitwasyon, nakita niya itong isang oportunidad para makatulong. Ang nagtulak talaga sa akin na tulungan si Beth, yun Ondoy, experience namin sa Ondoy. Kasi nga gusto kong magpasalamat dun sa mga tao na hindi ko napasalamatan. Pangalawa, yung alam mo lang din kasi yung pakiramdam ng walang-wala ka rin eh. Tapos kailangan mo rin talaga ng paghuhugutan ng pag-asa. Yun, alam ko kung ano nangyayari sa mga tao nun sa Yolanda. Siguro hindi kasing lala nung talagang takot nila, Pero more or less, I have an idea how it feels to be helpless. Kasi nature yung kalaban mo eh. Mahusay na kusinera si Nanay Lilian Yango sa isang restaurant sa Maynila. Nang iwanan niya ang profesyong ito para alagaan ang mga apo, inakala niyang iyon na ang simula ng kanyang pagreretiro. Isang feeding program ang nagbago ng lahat. Tapos nung nalaman ko tong feeding program na to, sabi ko tama-tama naman pala yung profesyon ko, magagamit ko dito. Gusto ko pong makatulong dito. Unang-una para yung ibang bata matulungan ko din, hindi lang yung mga apong ko. Mula sa kanyang 3 apo, umabot sa 4,000 bata ang natutulungan ngayon ni Nanay Lilian. Hilig sa pag-akyat ng bundok ang nagbuklod sa isang grupo ng mga profesional sa Tarlac.
Hindi nila inasahan na ang hilig na ito ay magiging isang advokasya. Kaya ang hirap bilang isang grupo na maging iba sa mga ibang mountaineering groups. Noong 2006, hindi pa namin alam, wala pang talagang isang konkreto na direksyon yung grupo. Pero dahil sa pag-akyat-akyat namin, mas madalas kaming umakyat sa mga bundok at saka madalas kaming mag-hiking sa mga ilog at saka waterfalls sa probinsya ng Tarlac. Kaya doon namin nakita na yung mga kasama pala namin na mga communities, yung mga binibisita namin, lalo na sa mga jump-off point, may mga pangangailangan. Kaya napansin namin na ba't hindi lang basta-basta tayo umaakyat, baka meron tayong pwedeng matulong dito sa mga tao sa komunidad na to. Kabilang si Angelita Conce sa isang maliit na grupo ng mga nanay sa Payatas 13. Ang maliit na porsyento ng kanilang kita sa pananahi, inilalaan nila sa pagtulong. Nung pumasok ang negosyo na to, naisip din namin na tumulong kami sa community. Na kung ano yung pangangailangan ng community, ibinibigay namin. Yung arko, yung mga upuan doon, yung mga mesa doon. At meron dun isang maliit na office ng kapitbahayan, kami rin ang nagpagawa nun. Gaya nitong patwalk pababa dito, galing din sa business ang pinagpagawa namin. Ang isang taong marunong magpasalamat ay isang taong matalas sa mga biyaya at grasyang dumadating sa buhay niya. No? Hindi niya nababaliwala o binabaliwala yung mga biyaya sa kanyang buhay, maliit man o malalaki. No? At dahil matalas ang kanyang puso na nasasabi niya, "Uy, Panginoon, salamat dito." No? At nakikita nga niya ang pagiging bukas palad ng Diyos niya, namumulat siya na, "Uy, ang daming binibigay ng Diyos sa akin. Maganda siguro kung maibahagi ko ito sa iba." The Lord blesses us so that we can share those blessings to others. No? Pagkatapos naming mabisita yung Labney, parang doon pa lang nagkaroon ng ilaw na alam ko na ang gagawin natin. Maliban sa pag-akyat ng bundok, kailangan meron tayong socio-civic responsibility.